nga ang ating hinihintay na sandali. Hindi bad news, hindi rin good news. Buisit news. At lumipat na nga ang ikalawang Judas. Ay, hindi pala. Si Barabas. Di ba unang lumipat? Si Jesus Cordero. Si Ches Iscariote. At ngayon, pumasok si Senator Joel Villanueva sa session na yun, sa plenary round, sa minority block, at kumpleto na sila dahil nakapag-desisyon na ang sinasabing anak ng pastor na ang sinusunod lang daw ay utos ng Diyos at hindi ang pagdikta sa mga tao o mga tao na sa politika. So ginagamit pa talaga ang banal na pangalan na Diyos para sa sariling interes. Wala na talaga. So ngayon, naabangan natin kung ano ang magiging plano ng bagong majority ngayon. At sila na naman ang babanat ngayon sa sentro sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At yan ang aabangan natin dahil bubuelta itong majority block upang patalsikin si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo o baka mas malala pa na ipapakulong nila lahat ang mga Duterte. Kasi alam nila na kahit matanggal pa si VP Sara, meron pa rin papalit. At yan ay hindi natin pwedeng papayagan na mangyayaring wala ng Duterte ang tatakbo sa pagka-presidente pagdating ng 2020. Pero speculation lang natin yan o mga tinatawag na political analyst. So nando na nga ang dalawang ay ano pala, si Judas at si Barabas. Ayan. Diyan makikita ang isang mentalidad ng isang Judas na binubulungan. May mga nakikita nyo yan si Barbolita na binubulungan. Dati talagang akala mo na hindi talaga siya, di mo makikita ng yung bang pagkabalimbing, yung loyalty niya. Makikita natin na talagang sincere siya na doon talaga sa majority block. Pero nang ina-announce na kakasuhan, yun, nagkabaligtaran. At maraming mga rason, maraming mga pautot na ganyan kasi ganyan-ganyan, ginagamit pa ang mga pangalan ng taong bayan, ginagamit ang mga pangalan ng banal na Diyos. Pero sa mga mata, sa mga taong totoo at merong malalim na pag-iisip at nakakaintindi sa pangyayari, lalong-lalo na sa batas. Ang totoo, takot lang kayong makulong dahil kayong dalawa ay mayroong anomalyang ginagawa at sangkot kayo ngayon sa issue sa flood control project. At lahat kayo ngayon sa minority block na at ngayon ay nagiging majority block na. Meron at meron kayong mga anomalya. So ayan.
At ito lang ang masasabi ko. Ang katotohanan ay hindi talaga pwedeng takpan, pwedeng ilibing, o pwedeng kalimutan o baliwalain man lang. Dahil lalabas at lalabas talaga at lulutang talaga ang katotohanan at hindi yan mapipigilan pagdating ng panahon. Ngayon, hawak nyo pa ang beat. Ala, sige, magpakasaya kayo. Dahil sa totoo lang, alam namin, kahit hindi pa kayo nakulong ngayon, bistado na namin ang inyong mga sistemang bulok, ang inyong mga karakas na mabaho pa sa nabubulok na daga, ang inyong mga konsensyang wala, ang inyong mga pag-uugaling, mga mentalidad na magnanakaw na sinungaling. Dahil ang kapatid ang magnanakaw sa sinungaling, kayo ngayon ang nagkukunsabahan. At sa itilihinting sinasabi, mahirap talaga kapag walang legal background ang isang politiko, senador na mambabatas na hindi lehitimong abogado. Dahil hindi niya kayang idipinsa kanyang sarili sa mga taong mapagsamantala, mga taong ganit sa kapangyarihan, mga taong ang iniisip lang kung paano magkamal ng pera na hindi naman nila pinaghihirapan. Ay ang nangyayari, nagiging bayaran, balimbing at kurap na politiko dahil walang alam sa batas, kulang sa kaalaman sa batas. Gaya nga sinasabi ni Marcolita, walang legal background. Kaya ang nangyayari, kung saan yung naipabor na grupo na pinagpupunduhan, na kahit alam natin na puro pagnanakaw ang ginagawa, doon sila sumisimpatiya. So ayan, mga walang paninindigan at walang dangal, walang isang salita at walang mga bayag. Tatandaan namin ang mga pagmumukha nyong 13 demonyo na kampo ni BBM sa kanyang administrasyon ni Taning. Isyo ngayon, pagdating ng 2028, kahit isa sa inyo, ito lang masasabi ko, huhusgahan at huhusgahan kayo sa sambayan ng Pilipino kung anong klaseng pagkatao ninyo. At hindi nyo matatakasan ang mga responsibilidad o mga ginagawa nyong kabulastugan sa panunungkulan ninyo sa panahon na kayo ay nagiging public servant ng mga babatas na sangkot at nagiging isyo sa malaking nakawan at kamaldumal na magnanakaw sa kaban ng bayan. Isyo ngayon.